Okay. Good morning. Ayan. Parang nawala yung sa may harapan. Puro nasa likod. May bungi. Okay, so are we all ready to listen to the Word of God? May isang malakas na amen ulit. Yan, good. Parang malakas yung ano dito, power. Isang malakas na amen nga dito. Ayan. Okay, thank you, Lord. So, before we start, I would like to have a last week recap. Kasi wala ako dito eh. So, nanood ako ng preaching ni Pastor Ding, ni Papa. Okay, so ang topic ni Papa is, ano yung topic ni Papa last time, ni Pastor Ding? God's people in God's place under God's rule. So napakaganda ng topic na to. Dito pinag-aralan din kung paano i-explain ang Kingdom of God. O ano yung Kingdom of God? Paano natin i-expand o i-advance? Paano natin ito i-explore? Okay? So with this topic, iko-continue ko lang dito o i-highlight ko how we become ready in advancing the Kingdom of God. Are we all ready? Amen. Lahat tayo. Do we have the same spirit? Okay. So tignan natin as we go on. All right. So before I start, tayo muna po yung manalangin. Pumikit po tayong lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Ako po uli ay ginamit nyo, Panginoon. Bagamat ako po ay makasalanan, kami po ay makasalanan, kami po ay nagpapatuloy sa inyo, Panginoon. At sa inyong patnubay, sa inyong banal na Espiritu, basbasan niyo po ang bawat isa na puspusin ng inyong banal na Espiritu upang mas maintindihan, Panginoon, ang salita niyo po. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, this name, Amen. Okay. So the theme for this month is advancing the kingdom of God. And the topic for this week is build your spirit man. Alam po ba natin yung spirit man? Okay, alam ba natin na tayo ay may tatlong bahagi, no? Yung body, soul, and spirit. Ngayon na alamin natin ano bang importansya ng spirit. What does it signify? Ano yung significant nito sa dalawa, sa body and soul? Alright? So, napaka-importante nito. Sinabi nga sa New Testament, no, the breath of God that made the body alive was actually called the Spirit. Yung hininga ng Panginoon, that is actually called Spirit. So, ano ba ang sinasabi ng Diyos about the Spirit man? Buksan natin to sa Book of James chapter 2, verse 26. So, sabi dito, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So anong sinasabi dito no sa chapter na to sa Book of James na sinasabi na ang isang Kristiyano daw na hindi gumagawa ay isang patay din pala, no? Kahit tayo ay lagi nasa simbahan, kahit tayo ay laging alam natin na Kristiyano tayo, pero kung hindi ka gumagawa para sa Panginoon, you are considered as patay. Anong tawag doon sa patay na lumalakad? Oh, yun. Pag-aaralan natin mamaya yung zombie. Patay, patay zombie. Okay. So, pero makikita natin dito, no? Parang contradicting to kay Paul. Di ba? Sabi sa Bible, kay Paul sa Efeso chapter 2, verse 8, sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Diba? Parang contradicting. Sabi ni James, kailangan ang Kristiyano gumawa, gumalaw ng mabubuting gawa para maligtas. Sabi naman ni Paul, hindi sa gawa ang kaligtasan, kundi sa pananampalataya sa Panginoon o pagtanggap ng kaligtasan. So alamin natin kung talaga ba itong dalawang to ay nagko-contradict o nagko-complement. Okay, tingnan natin. Yan, James versus Paul. Okay. So makikita natin doon sa Efeso, no,
na si Paul is referring sa initial salvation. Pag sinabing initial salvation, ikaw ay makasalanan, tapos ikaw ay niligtas na ng Panginoon. Okay? Hindi dahil sa gawa mo kaya ka naligtas ha. Dahil sa pananampalataya at paniniwala mo pa lang sa Panginoon, ligtas ka na. Initial salvation, simula. Okay? So sabi dito, by faith, you are saved, no? Sa pananampalataya. Pero dito, in total agreement between James and Paul, si James kasi, pinapalabas dito yung pangalawa na. Nung ikaw ay naligtas na, ang pangalawa mong gagawin, dahil ligtas ka na, nakakakilala ka na sa Panginoon, dapat ikaw ay gumawa. Amen? So, na-English tuloy. Hindi ito nagko-contradict sa sinabi ni Paul, yung sinabi ni James. Ito ay continuation of being you as a Christian. Okay? So, it does not contradict. So, kaya naman, no, malinaw na sinasabi na ikaw bilang Kristiyano na may buhay na espiritu at tumanggap sa Diyos ay dapat gumalaw, gumawa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos o pagpapagamit kahit anong gawain sa simbahan. So, tanungin natin sarili natin, tayo ba ay may ginagawa para sa simbahan? O, mahina. Kanina, ang lakas ng umaga. Amen yung lahat. Ngayon, konti na lang. Bilang pa sa kamay. Tayo ba ay may tungkulin na ginagawa para sa simbahan, para sa Panginoon? O yun. So we have to assess ourselves, no? It's not only you become a Christian, become saved, kailangan may continuation yan. Yun yung pinupunto ni James. Kaya naman sa araw nito, ito po yung aking objective, no? Ang objective ko na tayong lahat is maintindihan ano bang importance ng spirit man o nung isang parte sa ating pagkatao yung spirito. Kailangan nating ma-assess ang sarili natin na isang Kristiyano ba talaga tayo o isa tayong zombie. No? Kasi you cannot advance. Hindi ka maka-advance sa kingdom of God. You cannot contribute to advance in the kingdom of God if yourself hindi mo ina-advance yung spirit sa sarili mo. You don't renew your spirit, no? You're not connected to Jesus Christ. Ikaw ang Kristiyanong makalaman o you're nabubuhay ka sa makalaman, sa flesh. So later on, i-expand natin siya. To have a better understanding of how we can increase our spirit man, to be part of the frontliner in advancing the kingdom of God. So lahat tayo dapat maging frontliner. Hindi lang tayo yung watcher. We're not, hindi tayo, ano ba tawag doon? Yung viewer? Sino yung naglalaro ng Counter-Strike? Yung pag namatay ka sa Counter-Strike, nanonood ka na lang ng mga lumalaban. Wala, matagal na yun. Natawa si Kuya, So, hindi lang tayo yung nanonood. Kailangan bumabakbak ka din. Lumalaban ka din. Dapat equip. No? Dapat lagi kang may bala, may sword. Na anytime you have the opportunity to share the word of God, you're ready. Amen? Kasi mahirap naman yung tanggap ng knowledge, hindi ka naman nag-share. What's the use of you having this knowledge? No? Alright. So that's my objective. So hopefully lahat to ma-achieve natin today at maintindihan natin. So ito yung tanong. What kind of spirit are you in right now? Ano bang spirito ang meron ko ngayon? Ano bang klaseng spirito meron tayo ngayon? Tayo ba ay excited to share the Word of God? Yan. Hindi na nasundan to. Kailangan sundan na natin to. Saan to? Sa tahuan. Ang ganda. Sino yung mga tiga-tahuan dito? Taas ang kamay. O yan, 3. Imagine with one single day event. Ito yung 3, continuous na siya. Bakit hindi natin araw-arawin? Baka everyday 3 ng 3, every week 3 ng 3. Di ba? Hindi lang po pastor ang may responsibilidad dyan, hindi lang elders. Lahat po tayo. No? Tamo, ang ganda ng ngiti nila ate. Kasi they're very blessed na nakilala na ang Panginoon sa pagkakataon nito na we shared to them at nagpatuloy sila. So this is the spirit man na gusto natin. Ito naman yung isa. Tingnan natin ha. Dapat nakatingin ng lahat. Yan. Ayan. Okay.
Ayan, o. Diyan ba tayo? Pag upo sa simbahan, gusto ko na lang matapos to. I just want this to finish. No? Kasi gusto ko lang parang makasalanan ako, gusto ko lang mabawasan yung kasalanan ko. I need to go to church. Pero pagdating sa simbahan, no? Kala mo may alaga tayong baboy. Sabi, brother, gising na. Closing prayer na. Okay? So, wag ganon. Kailangan tignan natin sarili natin na let's assess ourselves. Ngayon, ito yung pinakamasakit na tanong eh. Pero maganda rin to. No? Sabi dito, are you a hypocrite Christian? Ano ba yung hypocrite? Mapagkunwari. Tayo ba ay mapagkunwari? Ikaw ba ay isang hipokritong Kristiyano? Sino ang hipokritong Kristiyano? Mapagkunwari. Wala, nakakatakot tumaas ang kamay. Mamaya kausapin ka ni pastor. Ba't ka tumaas ang kamay? Dapat sumama ka, sinabi mo na lang sa akin. Okay? So dapat walang hipokritong Kristiyano. We have to be transparent. No, kung sa tingin mo, nandiyan ka na sa pagiging hipokritong Kristiyano, manalangin ka na, agapan mo na. Ano mo, lahat tayo nagkakasala. Hindi porket nagkasala ka, hipokrito ka na. That's why whenever you sin, you have guilt. Nakakaramdam tayo ng ng parang kahihiyan sa sarili. Nagkamali ako. So, dapat nating maramdaman yung as a Christian. Kasi pag di ka na nakaramdam yan, wala na ang spirit sa iyo, wala na ang Panginoon. Parang ang paggawa ng masama ay normal na lang sa iyo. Amen? So, ang hypocrite Christian, sinasabi dito, not everyone claims to be Christian ay Christian. Pag sinabi kong Christian ako, no one can judge me but Jesus Christ. But pag hindi mo masasabing Kristiyano ka hanggat hindi mo tinatanggap ang Panginoon at hindi mo pinamumuhay. Christian aren't o hindi perfect. Ang hirap ng English. Christian ay hindi laging perfect. No? Nagkakamali tayo. We are actually more prone to temptation kasi kang Kristiyano, lalo kang tutuksoy ng Diyos. Amen? Christian isn't about pretending to be good. It's about admitting that you are bad. Aminin mo sa Panginoon. Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan at tanggapin mo siya. No? Yung pagiging magandang ginagawa natin sa mundo, tao lang ang nakakakita niyan. Pero yung ano talaga yung nasa puso't isip mo at ang spirit. Christian doesn't make you perfect overnight. It does change how you live. No, ang isang Kristiyano, process 'yan. No, ngayon, sobrang lakas natin. No, may magdadaan at tadaanan tayo. Kailangan isa pamuhay natin. It's also connected to do sa verse natin, no. Kailangan may gawa upang tayo ay manatili sa kaligtasan ng ating Panginoon. Okay. So here, no, if we the member of church is not a spirit man o hindi activated yung spirit natin o hindi connected sa Panginoon or we are not connected sa Panginoon, how can we advance the kingdom of God? Yun ang tanong. Kung ikaw ay hindi talagang tunay na Kristiyano at frontliner ka, pag binaril ka, patay ka kagad. Amen? Pag nadapa ka na, sugatan ka, uuwi ka na, iiyak ka. Pero if you're equipped of kalasag ng Panginoon, no, yung shield, yung armor, magiging matibay ka sa lahat ng pagsubok ng ating kinaharap. Gaya ni Tita Rosie, ni Pastor Anto. No, sila lang yung mga example, pero alam ko lahat tayo may pinagdadaanan tayo. Kailangan mo ang kalasag ng Panginoon. You have to be ready. Amen? So, ngayon, o kunyari lang, kung tayo lahat ay hindi spirit man, hindi natin binibuild o sinasagawa o pinamumuhay yung pagiging spiritual person natin, anong tawag sa church natin? Kung lahat tayo, kunyari nagpapanggap lang tayong Kristiyano, ito ang tawag sa atin. The church
of the living dead. No? Mga zombie. No? Lumalakad kayo, dala-dala Bible, pero hindi natin pinamumuhay. What's the use of Bible? Hindi mo i-share. No? Di ba, zombie kayo, hindi nagko-communicate sa isa't isa. Nagmo-morning lang, parang nag-iingay lang, pero walang kwenta yung sinasabi. So, ano? Ano naman tawag sa Kristiyano na hindi nagpapagamit sa Panginoon? Ayun. Ikaw ay isang zombie, no? Sabi dito, that is only urged to feed by flesh. Gusto mo lang kumain ng makamundo. Ano ba yung makamundo? Temptation, pera, makasarili, pagsisinungaling, lahat ng makamundong gawain. Pero you're not feeding your spirit. Ano bang dapat ipakain sa spirit? The Word of God. And the Word of God should share. Magbigay ka naman. Ipamahagi mo sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo. Hindi lang sa iyo. Kasi kung nasa iyo yan, you are similar to zombie. You're just saying chismis. You're just saying nonsense. You're not sharing the Word of God. So bakit ba natin sinabi yung Spirit? Kasi nasabi ito sa Bible at napaka-importante nito sa salvation. No, sabi sa Thessalonians, chapter 5, verse 23, pakabanalin nawa kayo lubos ng Diyos na siyang nagbibigay sa kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong pagkatao. Walang kapintasan, ha? Ang Espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So what is your first step? Tatlo yun eh. Hindi lang isa. Kung spirit lang, wala nang problema. Pero tatlo. Okay, tingnan natin. Ano ba yung mga responsibilidad nitong tatlong to? Tingnan natin itong picture na to. Ayan. Okay. Ano bang relationship niyan sa isa't isa? Yung body, soul, and spirit. So yung body and soul, it is affected. Apektado siya dito sa sa earth, sa makamundong bahagi. Nagkakasala, madamdamin, no? Yan yung may conscious. Ikaw yan, yung soul, ikaw mismo yan. At yan ang importante na pag ikaw ay namatay, yan ang titignan mo kung saan pupunta. Sa heaven o sa hell. Okay, yan ang spirit. Okay. Alright, tignan natin to. So yung body natin, itong katawang lupa, ito yung nakakaramdam ng five senses. No? Ano ba yung five senses? Smell, eye, ear, taste, touch. Okay? Lahat na nagpe-perceive ng outer, that's the body, yung physical. Ano yung soul? Ito yung subconscious mind at saka conscious mind. Ito yung nag-iisip. Itong ikaw talaga. Okay? Ikaw talaga to. Ito yung nagde-decide sa belief, sa feelings, no? Ito yung personality mo. Ano naman yung spirit? Yung spirit is the meaning and purpose of love of Jesus Christ. Amen? So dapat napaka-importante. Yun yung core sa gitna. If that is not activated, madaling mapapasok ng demonyo yung body. Madaling mapapasok ng demonyo yung soul. Kasi yung core mo sa gitna, tulog. Hindi mo pinakakain, nangangayayat, ang payat. Dapat yun ang pakainin mo ng pakinainin. And how do you do that? By praying, by fasting, ano pa? By reading the Word of God. Ayan. Sabi nga dito, no, tayong mga tao, madalas tayo ay nasa pagpapalakas ng katawan, kalusugan ng utak at kaluluwa. Pero nakakalimutan natin is yung pinaka-importanting part ng isang tao, ang spirit. Sabi dito, find balance in your mind, body, and soul. Lagi natin napapriority yan. Pero nasa ng spirit? So sabi sa James, again, ulitin natin.
Sapagkat kung paanong ang katawan ng walang espiritu ay patay, ay ganoon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So kailangan pati yung espiritu natin, i-activate natin para madamay yung body and soul. Yan. So napakahalaga na palakasin natin ang espiritu dahil sinabi sa aklat ng 1 Timoteo verse 4 to chapter 4 verse 8, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan. Maganda naman magsanay sa katawan, no? Walang problema. May mas mabuting may dudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. So kung sasanayin natin ang espiritu natin, i-feed natin siya na i-feed, it will also affect yung soul and body. And if that affects the soul and body, therefore, you are totally saved. Amen? And then it affects the body, continuous pa rin eh. Sa James, magpapatuloy ka pa rin, maggagawa ka pa rin, isishare mo pa rin ang salita ng Diyos. So ano bang purpose at meaning ng spirit man? Spirit man, again, this is part of you. Ha? Spirit man is part of you. Depende lang kung activated siya o deactivated. Depende lang kung pinakakain mo ng salita ng Diyos o natutulog. Kasi pag natulog yan, again, your flesh and soul very prone na magkasala. Okay? Spirit is the coordinator of Jesus Christ to your soul and body. Diyan nakikiusap ang Panginoon. Spirit is perfect, mature, complete as Jesus, elevated, recreated, righteous, holy, and pure. No, Spirit is the key to save your soul from hell. So sabi sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So Jesus Christ communicate to your spirit, the Spirit transcended to your soul and your body. Amen? Okay. So ito siya. Sabi dun sa John, di ba? So it is the Spirit who gives life. No? So sinabi doon sa verse, so, ibig sabihin, it means that we receive eternal life only at the moment na pag na-receive natin ang Holy Spirit. Pinapasok natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Through Jesus Christ. Kasi baka mamaya ibang Holy Spirit yung pumasok sa iyo eh. Espiritu ni Annabelle. No? Hindi yun. Dapat through Jesus Christ. No? If we have not received the Holy Spirit, we are still in our sins. Ikaw pa rin ay makasalanan. So, kailangan tanggapin mo ang banal na Espiritu. Because we are not washed and haven't received the forgiveness if the Spirit, if the Holy Spirit is not present in your life. Kaya dapat palakasin natin ang spirit man. Dahil sinabi sa Galatians chapter 5 verse 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay yan. Dapat ganyan ang Espiritu natin. Number 1 agad yung pag-ibig. Dahil Jesus Christ is love. If you have love in your life, you have Jesus Christ in your life, ikaw ay isang buhay na Kristiyano. At siyempre, pag mahal mo, pinagsisikapan mo. No? Si Patty pa nga, gabing-gabi na eh. No? Sinundo pa ng kanyang manliligaw. Di ba? Iba talaga yung effort. No? Sana all. Sino pa? Sino pang sample? Si Patty man lang kasi nakakausap ko eh. So pag mahal mo ang isang tao, talagang mag-i-effort ka. Sa katulad sa anak, kaya katulad ni brother, di ba? Kung wala siyang anak, di siya tatayo, nakaupo lang siya, komportable. Pero mahal niya anak niya eh. Nag-i-effort siya. No? Everyday, pumupunta tayo dito, kasama natin ang ating mga invites. Mahal mo kasi yung in-invite mo kasi importante sila sa'yo. Dahil yung Espiritu na nasa sa'yo, yung Holy Spirit, it transcends to your soul and body and it goes to your friends and family. Dapat ganon. No, meron pa ako isang sample eh. Teka, parang wala siya. Ito, mamaya. Sa sample kita mamaya. Okay, so let's go back dun sa ating build your spirit man. So may acronyms tayo. Yung build,
Ano yung build? Ano yung B? Become spirit conscious, no? Ano yung U? Usher the word of God. No? Ito yung para ma-build natin yung spirit natin, no? Diba tatlo yun? Yung spirit para ma-build natin. I immerse in Holy Spirit through prayer. L, lavish love. O, wala pa, search na yung lavish. Ano ba yung lavish? Sa Tagalog yung sobra-sobra, lavish. Nye. Yun din, dwell in the Word of God. Okay? So, isa-isayin natin. Di ba? Oh, how close is English to Tagalog? Lavish. Lavish. Okay? Okay. So, let's start with letter B. Become spirit conscious. So, sinasabi dito sa Efeso chapter 4, verse 23 to 24, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Okay? At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So the first key in developing your spirit is to become spirit conscious. Kailangan conscious ka sa espiritu mo. Sinabi sa mga taga-Epeso yan, di ba? Baguhin ang pag-iisip sa salita ng Diyos. Pansinin mo sa Biblia, sa New Testament, no? Halos lahat ng Kristiyano ay nagre-refer sa kanila sa pamamagitan ng spirit. Hindi sa soul, hindi sa body, sa spirit, no, no New Testament. So, ikaw as tao, kapag ikaw ay depressed, no, ano yung nire-refer mo dito? Soul. Tama? Pag di-depress ka, di ba pinakita ko kanina? Part of soul is yung unconscious at saka conscious mind. So, emotion. If you're depressed, what it does affect? Yung soul. When they say the writer is sick, pag ikaw ay, kunyari, ikaw ay may sakit, what does it affect? The body. May sakit. Katulad kay Pastor Ando, nakagat ng aso. It affects the body. No? Pero dahil nga before, hindi ganun ka-importante ang body and soul. They focus on in spirit. Kasi pag ang spirito ang pinalakas mo, it will transcend your body and soul. Okay? So we have to renew our mind, become more spirit conscious. No, kailangan hanapin natin sa Biblia, hanapin natin sa Bible yung magre-reveal sa atin na dapat tayo ay may tamang spirito sa ating pagkakatao. Amen? So as we believe, we begin to see the whole new picture of who you really are. No? As we go on na talaga tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, nakikita mo rin talagang ikaw na Kristiyano. Okay? So, what's does it said, no? So, become spirit conscious. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, very important, no? If you are in Christ, yung spirit mo, hindi na yung spirito mo dati na manginginom. Hindi na yung spirito mo dati na makasalanan. Bagong spirit na yan. No? At yan ang gagamitin ng Panginoon to affect the whole you para mabago ka. Because you are the new creation. You are born again. Amen? Okay. So sabi sa another powerful verse, no? Na we need to renew our mind to become more spirit conscious is matatagpuan sa Galatians chapter 2 verse 20. Sabi dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay na sa atin, no, sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, anong sabi dito? Hindi na tayo ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa ating sarili. And dapat makita to sa atin. Amen? So, may tanong, sa isang linggong to, sino yung nagkasala?
O, lahat nagkasala. Pastor Ben, nagkasala, Pastor. Hindi pa naman. That's good for you. Amen. Last time kasi tinanong ko si Papa nakaganon Saka si Mamay. Sa lahat nagtaas, sila Papa at Mamay lang hindi nagtaas. Sabi ko, Amen. No, lahat naman tayo nagkakasala Small sin and big sin is still sin. Amen? So lahat tayo makasalanan. Pero dahil nga ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na ang kapatawaran at kaligtasan. Okay? Okay. So ito pa. Sabi sa James chapter 1 verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. So sabi dyan, tagatupad na gumagawa ang pinagpapala ng Panginoon. Amen? So, patunay na ang pananampalataya sa ating Diyos at sa kanyang salita ay napakatibay sa ating pagiging Kristiyano at ito ang magbabago sa atin. No? And as we act on God's Word, ang pananampalataya natin ay mag-i-increase at sa pamamagitan ng pag-increase ng pananampalataya niyan, you will be blessed sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Okay. Letter I. Immerse in Holy Spirit through prayer. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 14, kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. So dito pumapasok po yung pakikipag-usap, talagang tunay na pakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Kasi kung ang flesh and soul mo ang nakikipag-usap sa Panginoon, may barrier yan, no? Kailangan i-transcend, kailangan dun sa spirit, no? Kailangan yung spirit mo is activated. Kasi pag hindi nga po activated dyan, yung sinasabi mo sa Panginoon, naririnig man yan, pero hindi ganung nakikita ng Panginoon yung sincerity mo sa pakikipag-usap sa Kanya. But if your spirit is connected, therefore, lahat ng panalangin natin ay napapakinggan at nabibigay ng aksyon ng ating Panginoon. So, nabanggit din dito yung prayer in tongues. Meron ba dito nagpe-prayer in tongues? Sa atin? Amen? Sometimes? Okay. Kasi pag nagpe-prayer in tongues, that's ano daw yan napaka-holy niyan No, nami-misinterpret ng iba kasi nga nakakatawa. O minsan nakakainis. O minsan parang nakaka-cringe, yung nakakakilabot. O baka gawa-gawa lang. No? But if this Christian have the capacity to do that in front of many people, that's something else. That's something, no? Kasi hindi siya nahihiya. Ano ba yung prayer? Yeah. Kasi pag ikaw ay nagpe-prayer of tongues, the Holy Spirit, it's really within you. No? Randam na randam yung Espiritu. And the word that comes out to your mouth is hindi Tagalog, hindi English. It's the Holy Spirit language. Ibig sabihin, activated yung iyong spirit. You can communicate to God, to the Holy Spirit. You allow the Spirit man to do the praying. No? It becomes the spirit in your body na maging dominant. No? In contrast of versus sa flesh and body. Amen? Okay. So now, lavish love. Letter L. What is lavish love? Grabing pagmamahal. No, lavish love of God. Sabi sa Ephesians chapter 5, 1 to 2, yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan nyo siya. No? Tayo yun. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. No? If you are only saved, no, because you accept God,
kulang. Kasi si Jesus Christ nga tinarabaho eh. 'Di ba? Ang Panginoon, alam niya ang Diyos sa tagapagligtas, nagtrabaho pa rin siya. Bakit siya nagtrabaho? Dahil sa kanya ba? Dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan. Tinarabaho niya yan. Hindi lang siya nagtrabaho, nagpakasakit pa siya, nasaktan siya ng sobra. Diba? Noong 7 last word, nakita natin, yun ang trabaho ng Panginoon. Ngayon, kung mahal mo yung anak mo, mahal mo yung tatay mo, mahal mo ang kapatid mo, kapitbahay mo, o kung sino man nasa paligid mo, dapat i-share mo ang salita ng Diyos sa kanila. Huwag mong sarilinin. Bakit? Nahihiya ka na Christian ka pa dyan. Kita ko kahapon, nagkasala ka din. So if you will think that you're a sinner, don't live like a sinner. If they think that you're a sinner, don't live like a sinner. Amen. Kung ikaw ay nagkasala, magpatuloy ka upang magbago. Again, paulit-ulit natin sinasabi, lahat ng tumatayo sa simbahan ito, kahit saang simbahan, walang perfect. Si Jesus Christ lang. Amen? So, hindi ka dapat maawa sa sarili mo, manlumo, manghinayang. Nagkasala na ako, hindi na ako magpatuloy. Hindi ganon. Ang tunay na Kristiyano, pag nadapa ka, dapat bumangon ka, magpatuloy ka. Lalo kang masugatan, lalo nagkakakalyo, lalo tumitibay. Amen? So, yan. Sabi diyan sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 2, no? Talagang laging ipine-flex sa Bible na the salvation will course through Jesus Christ. Amen? So yun yung talagang dapat maging goal natin. We become like Christ. The best that we can be. Okay, ano pa sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 23? Pakabadalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong pagkatao. Pagkatao. Let's talk about spirit, soul, and body. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nabanggit kanina to, di ba? No, kailangan i-ready natin yan. Yung body, soul, and spirit. And it's very important that your spirit is activated and connected to God. Sabi sa Marcos chapter 11 verse 23, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. So napaka-importante yung pananampalataya, no? Yung paniniwala natin sa Panginoon na yung Espiritu is nasa iyo. Kahit dahil yung bundok, kaya mong utusan eh. Dahil sa pananampalataya. No? Amen? So, ang demonyo, kaya mong magpalayas ng demonyo. Dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa talino mo. Nakatapos ka ng kolehiyo. Dahil sa pananampalataya. Ang sakit, kaya mong magpagaling kahit di ka doktor. Dahil saan? Sa pananampalataya. May tinatawag nga sa medicine eh. Placebo. Alam niyo yung placebo? Placebo is ginagamit sa isang gamot na pinaiinom sa'yo. Sabihin ng doktor, pag uminom ka nito, mawawala high blood mo. Ang dami ngayon yan, networking. Pag uminom ka nito, gaganda kidney mo at liver. That's placebo. Pag sinabi placebo, wala naman talagang effect. It's just because your mind, your body, and soul, and spirit, you have faith that this drug, itong gamot na to, gagaling ako. Ba't ka manampalataya doon? Drug yun eh. Mamaya, ilabas mo uli yun. Mamaya, maka-epekto pa sa katawan mo. Hindi pa maganda. Dapat ang pananampalataya na kaya mong magpagaling at kaya mong gumaling is dapat sa Panginoon. Okay? So again, that's the end of my sharing, no? Sa build your spirit, man. So ano nga po uli, no? Sabi dito sa Marcos 11:20, tandaan ninyo, ito kayong okay. Sa ano nga yung build? Letter B, what's letter B?
Ano yung letter B? Okay. Become spirit conscious. Ano yung letter U? Okay. Ano yung letter I? Letter L? Letter D? Oh, di ba? Ang ganda. B, become spirit conscious. Assess yourself. You, share the word of God. Act on the word of God. Manguna ka. Be an usher. I, immerse your spirit with prayer. If you don't talk to God, if you don't communicate to God, you're nothing. No? Communicate to God. Lavish love. No? Gamitin mo yung pagmamahal mo para makapag-share sa bawat tao. Kung sino yung mahal na mahal mo. Yung ayaw mo masasaktan, ayaw madadapuan, alam mo, lavish love. I-share mo yung salita ng Panginoon sa kanila. Dahil alam mo, at the end of the day, pag namatay tayong lahat, we only have two ways. No? Hell, and gising si mama. Gising. Hell or heaven. No? And then after that, you have to dwell in the Word of God kasi again, tayo ay prone sa kasalanan. Kailangan mong sa isa puso yung salita ng Diyos at ipamuhay. Amen? So ulitin ko lang yung ating supporting verse. Sapagkat kung paanong ang katawan ng walang spirito ay patay. If the spirit is not in your body, you're dead. Ganon din ang isang mananampalataya na hindi gumagawa. Ikaw din ay isang patay na mananampalataya. So again, sabi sa Book of James, kailangan mong gumawa. Kailangan mong kumilos. Hindi ka lang kain ng kain. Kailangan mo mag-share sa iba. To expand, to advance the kingdom of God. Amen. Conclusion, tinutukoy ng iyong spiritual na sa estado kung gaano kakalakas at matagumpay sa buhay. At kapag ito ay batay sa pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, mas magiging matatag at matagumpay ka. Ito ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Higit sa lahat na makapangyarihan sa lahat ay nasasakupan niya sa makatuwid palakasin ng iyong espiritong tao, maging espiritual na pag-iisip at tamasahin ang buhay at kapayapaan. Kumilos ka, kapatid, upang ikaw ay lalong lumakas sa pananampalataya at magdulot ng paglago ng iglesia ng ating Panginoon. Amen. So ito yung takeaways naman. Takeaway para pag-uwi natin. When temptation and panic strike, the way to find the purpose is by seeking Jesus Christ and His kingdom in the living at the moment. Tama ba yung grammar? You can only advance the kingdom of God when you have the right spirit. We are all frontliners. Hindi ka tigatnood lang, frontliners ka, mapabata, mapatanda. You are frontliners of Jesus Christ in expanding or advancing the kingdom. Build your spirit, man. So that's the end of my sharing. So bago po tayo matapos, tayo po lahat ay manalangin. Tumayo po tayong lahat. Okay, iyuko po natin ang ating mga mata. Panginoon, napakabuti niyo po dahil sa araw na to, nalaman namin na napaka-importante po na ang isang parte sa aming sarili, ang spirito ay dapat namin pakainin, palakasin ng inyong salita. Nakalaman namin na kailangan po namin gumawa. Hindi lang po dahil sa aming paniniwala sa iyo, dapat i-continue namin, Panginoon, na ipamuhay ito at i-share namin sa mga tao na kapaligid sa amin. Panginoon, basbasan niyo po kami lahat ng inyong banal na spirito. Bigyan niyo po ang bawat isa ng kakayahan, ng katalinuhan upang magpamahagi ng salita mo. Gagawin po namin ang the best namin, Panginoon, para sa susunod na linggo na kami po ay makakapagdala ng bagong kaluluwa na iyahandog namin, Panginoon, sa iyo. Dahil alam namin
na pagdating ng araw, pagharap namin sa inyong trono, itong mga bagay na ginawa namin sa mundong ito ay magre-reflect kung saan kami pupunta. Sa langit o sa impyerno. Lord, i-bless niyo po ang bawat na nakapakinig ng salita niyo sa araw na to. Maging physical yan, maging financial, maging emotional, maging spiritual. I-bless niyo po, Panginoon, palaguin niyo po sila. Gawin niyo pong mapayapa ang kanilang buhay dahil sila po ay nabubuhay sa pagmamahal mo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon, dahil alam namin sa araw na to, tinatanggap ka namin, Panginoon, at humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Napakabuti niyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po nating awitan ng ating Panginoon.